Umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ating batiin muna ang mga katabi po natin ng isang magandang umaga. Tayo po ngayon ay natitipon dito sa inyong parokya, sa inyong simbahan, upang ipagdiwang po natin at saksihan ang isa sa mga unang sakramento ng simbahan. At yan ang tinatawag nating sakramento ng kumpil. Meron po ngayong 45 mga kabataang lalaki at babae na naandito ngayon upang tumanggap ng sakramento ng kumpil. At ano nga ba ang sakramentong ito? Sabi ko nga, ito'y isa sa mga pinakaunang sakramentong tinatanggap natin bilang mga Katoliko. Dahil nung tinanggap po natin ang unang sakramento, ano yung unang sakramento? Yung sakramento ng binyag. At yun ay nagpapakilala sa atin bilang mga anak ng Diyos. Pero ngayon, itong sakramento ng kumpil, hindi lang tayo tinuturing bilang mga anak ng Diyos, kundi ngayon, tayo din ngayon ay sasaksi na ang mga tao bilang mga mananampalataya, bilang mga Katoliko, ay siya ngayong tatanggap ng sakramento na nagpapakilala kung sino tayo bilang mga Katoliko, bilang mga Kristiyano. Kaya nga po, itong sakramento na ito ay tinatawag po natin sa Ingles na Sacrament of Initiation. No? Pag sinabi natin kasi yung salitang initiation, medyo siguro may negative tayong understanding. Pero actually, pag sinabi mong initiation, yun yung nagpapakilala sa atin. At saan tayo pinakikilala? Na tayo ay hindi lang mga anak ng Diyos, tayo ay may misyon bilang mga anak ng Diyos upang ipahayag ang pananampalataya nating Katoliko. Kaya nga, ito'y napakahalaga para sa mga tatanggap ng sakramentong ito. Itong 45 mga kabataan na andito ba po sila? Pwede nga bang magsitayo muna yung mga kukumpilan po natin? Ayan. So, pinakikilala po natin ngayon yung mga kukumpilan natin ngayon sa ating parokya. Palakpakan naman po muna natin sila, no? So, magsiupo po tayo. Alam nyo, bakit nga ba siguro bago kayo pumunta sa araw na ito at kayo'y handa na sa pagtanggap ng sakramento, marami din kayong mga dinaanan na proseso, hindi ba? May mga katikista tayo dito sa parokya, ang ating mga atit kuya na nagtuturo sa atin ng atin ding pananampalataya, ang siyang nagpahalaga din ngayon sa 45 mga kabataan na ito kung ano nga ba ang sakramento ng kumpil. Pero siguro una't higit sa lahat, bakit nga ba kailangang kumpilan ang mga Katoliko? Di ba? Bakit kailangan natin ito ba'y isang ritual lang? Ito ba'y isang pagkakataon lang na biglang naisip lang ng simbahang Katolika na, sige, kumpilan lang natin sila. Okay na yan. No? Hindi. May misyon ang bawat isa na bilang mga kumpilan ng ating simbahang Katolika. At ano yun? Na tayo ay may misyon upang ipahayag ang ating pananampalataya. At sa paanong paraan? Napakaganda dahil sa araw pong ito rin ay bisperas ng isang napakahalagang pagdiriwang na gagawin po natin bukas bilang isang simbahang Katolika. At ano po yun? Ito ay ano ang kapistahan bukas? Ang pagbaba ng Banal na Espiritu Santo. Kaya nga tingnan nyo yung mga stola nyo, no? Ano ba yung naandyan na imahin? Ang imahin ng banal na Espiritu Santo, yung tinatawag nating Pentecostes. At kanino ba bumaba? Unang-una, no? Kasi ano ba ang nangyari noon? Nung si Jesus ay nagpakita na at muling nabuhay, ano ang sitwasyon ng kanyang mga tagasunod, lalo na ang kanyang mga alagad? Sila'y takot. Sila'y nagtatago. Sila'y nakakulong lang sa isang bahay. Dahil natatakot sila na baka maging katulad din sila ng ating Panginoong Yesus
nadadakpin ng mga kaaway at papapatay. Kaya sila'y nagtipon-tipon sa isang kwarto at doon ay hindi sila umalis dahil sa kanilang takot. Pero ano ang nangyari? Bumaba at nagpakita ang banal na Espiritu Santo dahil si Jesus, yun ang kanyang ibinigay sa kanila. Pero para saan? Para bigyan sila ng lakas at misyon na ipahayag na ang Diyos nga ay buhay. Na si Jesus na pinako sa krus ay muling nabuhay na. At yan ang ating unang gagampanan bilang mga bagong kumpil dito sa ating simbahan, na makilala kung sino ang Diyos sa inyong buhay. Pero tulad din ng ibang sakramento, may mga bagay na ginagamit po tayo para maitalaga ang sakramento ng kumpil. Pero bago dyan, madalas dahil nga alam natin na ang Panginoong Yesus, kanino unang ibinaba ang banal na Espiritu? Sa mga alagad. At sino yung mga alagad? Yung 12 apostles na tinuturing natin, pero -1 na yun hindi ba? Nawala na si Judas Iscariote. At doon sa 11, sila ang nagtatag ng simbahan. Kaya nga bukas, ano ang isa-celebrate natin? Hindi lang Pentecost, birthday ng simbahan. Kaya lahat ng simbahan ay magiging masaya. Maraming mangyayaring magagandang bagay. At dahil sila ang unang nakatanggap, sila din ang mga tinatawag nating mga successors ng ating Panginoong Hesus. At sino ang pinaka-successor ng ating simbahan? Ang Santo Papa. At ipinasa yon sa kanya bilang isang obispo. Kaya nga, sino lang ba ang nagtatalaga ng sakramento ng kumpil? Ang mga obispo. Pero siguro ngayon ang tanong nyo, hindi naman ako obispo. Ako po'y isang pari. Ako si Father Mike. Ako ay kasalukuyang parish priest dyan sa St. John sa Pinaglabanan. So bakit ako ang naandito ngayon? Bakit ako ang magkukumpil at hindi ang ating obispo? No? Kasi kung sakasakali na hindi makakarating o hindi magagampanan ang sakramento ng kumpil ng ating mahal na obispo, may pinadadala siya ng mga tinatawag niyang mga katuwang. At yon ang aking naging tungkulin ngayon. Ako lamang ay isang katuwang ng ating mahal na obispo na siya ngayong maggagawad ng sakramento ng kumpil. Kaya nga ang tawag po sa amin, yung mga inutusan ng ating mahal na obispo ay yung mga episcopal vicars. Kaya wag po kayo mag-alala, valid ang ating gagawing sakramento kahit hindi ho ako obispo. Dahil may itinalaga sa akin para maisagawa ang sakramento ng kumpil. At ano ang gagamitin natin mamayang instrumento sa pagkukumpil? Kung sa binyag, ano ang ginamit natin? Tubig. Ngayon, ano ang gagamitin natin? Langis. Bakit langis, no? Bakit sa lahat ng mga bagay ay langis ang ginagamit? Alam niyo, kung tatanungin ko kayo, lahat ba ho dito ay naranasan ng magkasakit? No? Sino dito nakaranas ng magkasakit? Pakitaas nga ang mga kamay. Okay, halos lahat tayo, hindi ba? Madalas, anuman ang sakit natin, no, sakit sa ulo, sakit sa tiyan, minsan sakit sa puso siguro, no? Naalala ko nung bata ako pag ganyan, ang unang ginagawa sa akin ng nanay at lola ko ay hindi bibigyan ulit agad ako ng gamot. Hindi ako pa iinumin ng gamot. Alam niyo kung anong gagawin? Siguro lahat kayo nakaka-relate. Maglalabas ng Vaporub, no, ng Vicks. Tapos ipapahid yan. Ano man ang sakit mo, no, Vicks lang daw ang katumbas. No? Ano ba yung Vicks? Hindi namang gamot yun. Yun ay langis. Pero bakit parang tinuturing gamot yun? Kasi yung langis na yon, sabi nga, pag pinapahid, nagbibigay sa atin ng ginhawa. It consoles us in our
sufferings, in our pains. Marami pa bang gumagawa sa inyo niyan, no? Sa mga nanay at tatay, naglalagay ng Vicks, masakit ang ulo. Ewan ko kung ngipin, nilalagyan nyo rin, no? Pero halos ganyan. At kung ihahambing po natin, itong langis, kahit nung unang panahon, was meant to comfort a person. Ito'y nagbibigay ng ginhawa, ito ay nagbibigay ng isang pakiramdam na masasabi nating tayo'y nagiging maayos. At sa pamamagitan ng banal na langis, ito ang gagawin sa atin. We become consoled, not by the oil, but by it represents. At ano ang sinasagisag ng langis na tatanggapin nyo? Ang banal na Espiritu Santo. Yan ang gagawin sa inyo mamaya. Kaya nga pagpahid ng banal na langis, ang una nyong tinatanggap ay ang banal na Espiritu Santo. Mamaya sabihin ko, tanggapin mo ang banal na Espiritu Santo. Anong isasagot ng mga kukumpilan? Ha? Hala, hindi yata alam. O, hindi na natin itutuloy, hindi nyo alam eh. Ano ang sasabihin? Amen. At anong ibig sabihin ng amen? Ito'y pagsang-ayon at kinikilala na ang banal na Espiritu Santo ang tatanggapin mo. At ano pa, hindi lang dun matatapos. Biglang sasabihin ko mamaya, sumain nyo ang kapayapaan. At anong isasagot? At sumain nyo rin. At anong ginagawa? Madalas sinasampal. Di ba? Alam nyo ba na nung tayo'y kinumpilan, lalo na yung mga nauna, sinasampal daw tayo. Pero actually, hindi ho bahagi ho yun ng seremonyas. Bakit naging bahagi? Para daw pag sinasampal, natatauhan. No? Parang binibigyan ng malay. Siguro hindi ko na kailangang gawin yan. Ano? Baka i-demanda nyo pa ako pag ginawa ko yan. Hindi. Pero ang talagang tunay na kahulugan, pag sinabi mo sumain yung kapayapaan, ibig sabihin, ibinabahagi mo din sa iba. Kaya nga anong sagot? At sumayo rin. Hindi naman sinasabing sumayo ang kapayapaan at sa akin lang. Hindi naman ganun ang sagot. Ibinabahagi natin. Kaya nga yung iba ang ginagawa, niyayakap, ibig sabihin kasama mo ako. Yung iba naman ay tinatapik na lang sa balikat. At yan ang gagawin ko mamaya. Bilang pagtanggap na tayo lahat ay nakatanggap ng sakramentong ito at handa nating ibahagi sa iba. Kaya nga sana itong mga 45 kukumpilan, sana hindi ho matatapos dito ang inyong sakramento. Ito'y umpisa pa lamang ng misyon. At ano ang misyon? Na ipalaganap ang ating pananampalataya. Ibig sabihin, we have an obligation as Catholics that we share the gift of the Holy Spirit. Ilan ba ang biyaya at regalong tatanggapin nyo sa Banal na Espiritu? 7. At ano yung 7 yon? Yun ay mga regalo at grasya ng Diyos na kahit hindi natin deserve, ibinibigay sa atin. Kaya nga yan ang tawag sa sinasabing grasya. Yung may mga bagay sa buhay mo na alam mo hindi naman karapat-dapat sa'yo, pero bakit binibigay pa rin? Di ba? Ngayon, bakit ka buhay? Ibig sabihin ba dahil malakas ka lang? Ibig sabihin ba dahil uminom ka ng vitamins? Ibig sabihin ba dahil nag-exercise at kumain ka ng masarap na almusal, kaya ka buhay ngayon? Hindi. Yun ay dahil sa grasya ng Diyos. Yan ang tatandaan po natin. The moment we receive the Holy Spirit, grace abounds in each one of us. Ang grasya ng Diyos ay palaging sumasa atin. Huwag mong sabihin at ipagmalaki na ikaw ngayon ay buhay dahil ikaw ay malakas. Ikaw ay buhay ngayon, humihinga, nakadating dito sa simbahan, nakakapagsalita at gumagalaw. Dahil grasya ng Diyos. Kahit hindi mo deserve na mabuhay ngayon, dahil mahal tayo ng Diyos, kaya ka ngayon buhay. And that is the gift of the Holy Spirit. Kaya sana
patuloy ho nating ipagdasal itong mga kabataang tatanggap ng kumpil. Hari nawa araw-araw, sila ang talagang tunay na halimbawa ng grasya ng Diyos na makikita natin palagi, araw-araw sa kanilang buhay, na sila'y palaging magiging malapit sa Diyos. Sana magsisimba tayo, hindi lang kung kahit linggo lang, kundi kahit araw-araw gawin natin. Nang sa ganon, ang banal na Espiritu Santo ang siyang maging tunay na halimbawa ng grasya at pagmamahal ng Diyos. Amen.